Ang pangunahing tauhan sa kasong tatalakayin natin ngayon ay si Wang Yanru, isang babae na isinilang noong 1984 sa Yangzhou, China. Ang kanyang ama na si Wang Yuanfeng ay isang kilala at respetadong negosyante sa kanilang lugar. Nagmamay-ari ang kanilang pamilya ng mga hotel at negosyo sa pananamit, dahilan upang magkaroon sila ng napakatatag na pundasyong pinansyal. Nag-iisang anak si Yanru at lubos na minahal ng kanyang mga magulang. Mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, lumaki siya sa marangyang pamumuhay. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-aaruga at pagbibigay ng kanyang mga magulang, kasama na ang pamumuhay na hindi kailangang mag-alala sa gastusin, nabuo sa kanya ang matinding tiwala sa sarili, na kung minsan ay may bahid ng pagmamataas na karaniwang nakikita sa mga taong ipinanganak na may malaking pribilehiyo sa buhay. Gayunpaman, hindi lamang magandang pamilya ang naging puhunan ni Yanru. Siya mismo ay matalino at masipag. Palagi siyang kabilang sa mga nangungunang estudyante sa kanyang paaralan at matapos makapagtapos sa unibersidad, hindi niya piniling umuwi upang ipagpatuloy ang negosyo ng kanilang pamilya gaya ng karaniwang ginagawa ng iba sa kanyang katayuan. Sa halip, nais niyang buuin ang sarili niyang karera mula sa simula. Sa pamamagitan ng sariling kakayahan at walang tigil na pagsisikap, nakapasa siya sa pagsusulit para makapasok sa sangay ng Bank of China sa Yangzhou at kalaunan ay naitalaga sa Credit Department. Isa itong trabahong hinahangaan ng marami dahil hindi lamang ito prestihiyoso sa paningin ng publiko kundi matatag din bilang pangmatagalang propesyon. Mas mahalaga pa rito, ang posisyong iyon ay nagbigay sa kanya ng direktang access sa ilan sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lipunan ng Yangzhou. Habang nagtatrabaho sa bangko, nasaksihan ni Yanru kung paano ang mga kilalang negosyante na humihingi ng pautang na nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan ay pumapasok sa kanyang opisina ng maingat at magalang. Ang ilan ay nakikiusap pa upang mapabilis ang pagproseso ng kanilang mga aplikasyon. Bukod dito, nakahawak din siya ng mga proyektong may halaga na umaabot sa 10 hanggang 100 milyong yuan. Dahil sa mga karanasang iyon, mas malalim ang kanyang naging pag-unawa sa tunay na kalikasan ng pera at kapangyarihan kumpara sa karamihan ng kanyang mga kaedad na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makisalamuha sa pinakamataas na antas ng lipunan. Dahil dito, napakataas ng kanyang naging pamantayan pagdating sa pagpili ng makakasama sa buhay. Mahirap para sa mga ordinaryong lalaki na makuha ang kanyang interes. Para kay Yanru, hindi sapat ang simpleng pag-ibig. Ang hinahanap niya ay isang pagsasamang maituturing na tunay na magkapantay, kung saan parehong matatag ang dalawang panig sa usapin ng yaman at katayuan sa lipunan upang makabuo ng isang matibay na alyansa. Dahil sa pagiging mapili, mabilis na lumipas ang panahon at pagsapit ng 2010, siya ay nasa edad 26. Bagamat patuloy na umuunlad ang kanyang karera, nananatiling walang malinaw na direksyon ang kanyang buhay pag-ibig. At habang nakikitang tumatanda ang kanilang anak nang walang napipiling mapapangasawa, nagsimulang mabahala ang kanyang mga magulang. Sa panahong iyon ay may nagpakilala kay Yanru sa isang lalaking nagngangalang Huang Yu. Ipinanganak si Huang Yu noong 1981 na 3 taon na mas matanda kaysa sa kanya. Mula pa lamang sa kanilang unang pagkikita, maganda na agad ang naging impresyon ni Yanru sa lalaki. Wala itong mga ugaling madalas iugnay sa mayayamang tagapagmana at hindi ito maingay. Hindi mapagpasikat at hindi rin mahilig ipagyabang ang kayamanan ng kanilang pamilya tulad ng ginagawa ng iba. Sa halip, ipinakita ni Huang Yu ang imahe ng isang maayos at maginoong lalaki na nagbibigay pansin kahit sa pinakamaliliit na detalye. Naaalala niya maging ang mga simpleng bagay na minsang nababanggit ni Yanru sa kanilang mga pag-uusap. Kapag kinakailangang mag-overtime si Yanru sa bangko hanggang gabi, eksakto ang tiyempo ni Huang Yu sa pagdating upang dalhan siya ng mainit na pagkain. Kapag napapansin naman niya na tila may iniisip o hindi maganda ang pakiramdam ni Yanru, agad siyang naghahanap ng paraan upang ito ay mapasaya. Ngunit higit sa lahat,
Ang talagang pinahahalagahan ni Yanru ay ang pinagmula ng kanyang pamilya. Para bang sadyang idinisenyo ang background ni Wang Yu upang tumugma sa bawat pamantayan at inaasahan na itinakda ni Yanru at ng kanyang ama para sa magiging asawa nito. Ang ama ni Wang Yu ay si Huang Daolong na nagsilbing director ng State-Owned Asset Supervision and Administration Commission ng Yangzhou. Sa mundo ng politika at negosyo sa lungsod, isa siyang taong may napakalaking impluwansya. Isa siya sa mga personalidad na kapag kumilos ay agad na napapansin ng lahat at maraming tao ang nag-iingat na makabangga siya dahil sa lawak ng kanyang kapangyarihan. Saklaw ng impluwansya ni Daolong ang iba't ibang sektor mula sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno hanggang sa pamamahagi ng mga ari-arian at yaman sa estado. Dahil dito, malaki ang kanyang naging kontrol sa mahalagang usapin sa rehiyon. Hindi rin basta-bastang tao si Wang Yu. Bago ito, nagtrabaho siya sa Finance Bureau ng lungsod. Pagkaraan lamang ng ilang taon at sa tulong ng impluwensya ng kanyang ama, mabilis siyang naitaas sa posisyon bilang pinuno ng Procurement Department sa Republic Resources Trading Center ng lungsod. Sa pananaw ni Yanru at ng kanyang ama na si Wang Yuanfeng, tila isang biyayang bumaba mula sa langit ang pagkakataong ito. Para sa kanila, ito ang uri ng kasal na hindi pwedeng palampasin. Nakikita nila ang isang napakagandang kinabukasan kung saan magsasama ang kanilang matagal nang itinayong imperyo sa negosyo at ang malawak na koneksyon sa politika ng pamilya ni Wang Yu. Sa kanilang isipan, kapag nagkaisa ang dalawang pamilyang ito ay tila wala nang imposibleng makamit. Dahil sa mga inaasahang iyon ay buong puso ring pumasok si Yanru sa relasyon. Matapos ang maraming taon ng pagiging mapili at pagtanggi sa iba't ibang manliligaw, naniwala siyang natagpuan na niya ang lalaking matagal niya nang hinihintay. Para sa kanya, si Wang Yu ang perpektong representasyon ng lahat ng pamantayang kanyang itinakda para sa magiging asawa. At sa panig naman ni Wang Yu, hindi rin ito nagtipid sa panliligaw. Halos walang limitasyon ang kanyang paggastos para mapasaya si Yanru. Mula sa mga mamahaling designer bag hanggang sa iba pang mga luho na pangarap lamang ng maraming babae, maluwag niya itong binili ng walang pag-aalinlangan. Sa buong panahon ng kanilang masayang pag-iibigan ay tila hindi mahalaga kay Wang Yu ang pera. Hindi siya nagdadalawang isip sa paggastos at hindi rin nagpapakita ng pag-aalala sa halaga ng kanyang mga binibili. Para kay Yanru, ang ganitong asal ay tanda ng pagiging mapagbigay, may antas sa buhay at higit sa lahat, patunay ng lalim ng pagmamahal nito sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi dapat kalimutan. Si Yanru ay nagtatrabaho sa credit department ng isang bangko. Para sa mga taong nasa ganitong propesyon, halos likas na kakayahan na ang pagiging sensitibo sa mga numero at pinansyal na detalye dahil sa matagal na karanasan sa trabaho. Dahil dito, habang tumatagal ang kanilang relasyon, may mga katanungang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan na hindi niya tuluyang maisantabi. Alam niyang ang ina ni Wang Yu ay isang ordinaryong empleyado lamang na tumatanggap ng karaniwang sweldo at kumikita ng ilang libong yuan bawat buwan. Samantala, gaano man kataas ang posisyon ni Wang Yu at ng kanyang ama sa gobyerno, malinaw at nakatakda ang sahod ng mga opisyal ng estado ayon sa kanilang ranggo at antas ng katungkulan. Madaling kalkulahin ang kanilang opisyal na kita at sa pagsusuri ni Yanru, kahit pagsamahin pa ang kabuang kinita ng buong pamilya sa loob ng maraming taon, mahirap pa rin ipaliwanag kung saan nanggagaling ang marangyang pamumuhay na ipinapakita ni Wang Yu. Si Wang Yu ay gumagastos ng pera na parang walang katapusan ang kanyang kayamanan. Wala siyang ipinapakitang pag-aalinlangan o pag-iisip man lang bago gumastos. Ngayon ay maaari siyang bumili ng pinakabagong modelo ng mamahaling sasakyan at kinabukasan naman ay mag-aanunsyo ng pagpasok sa isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyong yuan. Ang lahat ng ito ay ginagawa niya ng tila ba walang anumang halaga sa kanya ang pera. Minsan, matapos magkaroon ng pagtatalo ang dalawa ay sinubukan ni Wang Yu na suyuin si Yanru. Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Basta na lamang niyang ibinunyag na mayroon siyang ilang ari-arian sa kanyang pangalan. Higit pa rito, sinabi niyang may pagmamay-ari siyang villa na nagkakahalaga ng 10-10 milyong yuan. Nangako pa siya na balang araw ay ililipat niya ang lahat ng mga ari-ariang iyon sa pangalan ni Yanru. Para sa iba, maaaring isa lamang itong matamis na pangako, ngunit para kay Yanyu, para itong maliit na batong ihinagi sa tahimik na lawa ng kanyang isipan at nagdulot ng mga alon ng pagdududa. Matagal nang nasa negosyo ang kanilang pamilya kaya kabisado niya ang kalakaran ng real estate sa Yangzhou. Alam na alam niya kung gaano kalaki ang halaga ng isang villa na nagkakahalaga ng 10-10 milyong yuan sa kanilang lugar. At ayon sa kanyang pagkakaunawa, imposibleng mabili ang ganoong klase ng ari-arian gamit lamang ang lehitimong kita ng isang pamilyang umaasa sa sahod ng mga opisyal ng gobyerno. Ngunit sa mga panahong iyon ay lubos na nahuhumaling si Yanru sa kanyang pag-ibig kay Huang Yu. Natabunan ng damdamin ang kanyang lohikal na pag-iisip at ang pagiging mapanuri na nahubog ng kanyang trabaho ay unti-unti ring naisantabi. Sa halip na harapin ang mga babalang nasa harapan niya, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Kinumbinsi niya ang sarili na basta't tunay siyang mahal ni Huang Yu, hindi mahalaga ang mga tanong tungkol sa pera. Bukod pa rito, hindi naman siya isang taong kapos sa buhay kaya wala siyang dahilan upang mag-alala tungkol sa usaping pinansyal. Habang lumilipas ang panahon ay lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Kasabay nito, mas naging matindi rin ang kagustuhan ni Yanru na gawing opisyal ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kasal. Nais niya ng isang enggrande at marangyang seremonya, isang kasalang karapat-dapat sa lahat ng panahong inilaan at paghihintay ng kanyang tiniis para sa relasyong iyon. Dahil dito, simula noong 2015 ay paulit-ulit niyang binubuksan ang usapan tungkol sa pagpapakasal. Ngunit sa tuwing mababanggit niya ang paksa, laging nakakahanap si Huang Yu ng paraan upang makaiwas. Palagi nitong sinasabi na bata pa sila at napakahaba pa ng kanilang kinabukasan at mas mabuti raw na unahin muna nila ang kanilang mga karera kaysa magmadali sa pag-aasawa. Paulit-ulit na lamang niyang ginagamit ang parehong paliwanag sa tuwing mababanggit ang kasal. Sa kalooban ni Yanru, hindi siya kontento sa mga sagot na iyon at habang tumatagal, unti-unting naiipon ang kanyang pagdismaya at sama ng loob. Gayunpaman, dahil sa lalim ng kanyang pagmamahal, pinili pa rin niyang magtiwala. Patuloy siyang nagtiwala sa mga pangako ni Huang Yu at matyagang naghintay sa araw na magiging handa rin ito. Sa katunayan, nagpasya pa siyang lumipat sa isa sa mga apartment ni Huang Yu upang mas mapalapit dito at mas maalagaan ito. Nagsimula na rin silang magsama sa iisang bubong na parabang mag-asawa na sila kahit wala pa silang legal na kasal. Tahimik na lumipas ang mga taon hanggang dumating ang 2017. Sa panahong iyon, 7 taon na silang magkarelasyon. At matapos ang napakahabang paghihintay ay sa wakas ay pumayag na si Huang Yu na magdaos ng kasal. Nagkasundo pa ang dalawang pamilya sa petsa ng seremonya na gaganapin sa pagtatapos ng taon. Hindi maipaliwanag ni Yanru ang kanyang saya. Sa wakas, matapos ang 7 taong paghihintay, pakiramdam niya ay malapit na ring matapos ang mahabang paglalakbay ng kanilang relasyon at para sa kanya, tila nasa pinakamatayog siyang bahagi ng kanyang buhay at napapalibutan ng kaligayahan. Ngunit habang tinatamasa niya ang matinding kasiyahang iyon, wala siyang kamalay-malay na matagal nang may bitak ang pundasyon ng kanyang tinatayuan. Desidido si Yanru na magkaroon ng isang maayos at magarbo na kasal. Para sa kanya, iyon ang nararapat na pagkilala sa 7 pinakamagagandang taon ng kanyang kabataan na inilaan niya sa relasyon nila ni Huang Yu. Ngunit habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa kasal, unti-unting nanlamig ang kanyang damdamin dahil sa ugali ng kanyang nobyo. Hindi na ito katulad ng lalaking nakilala niya noong una. Nawala ang pagiging mahinahon, maalaga at mapagbigay nito. Sa halip ay naging madali itong mainis at magalit tuwing mapag-uusapan ang mga detalye ng kasal.
May mga pagkakataon pa na maayos silang nag-uusap ngunit bigla na lamang sasabog sa galit si Hwang Yu nang walang malinaw na dahilan. Pagkatapos nito, si Yanru pa ang kanyang sisisihin. Inaakusahan niya itong materialistic, mababaw at labis na nakatuon sa pera at panlabas na anyo. Madalas niya ring sabihin na hindi umano marunong pahalagahan ni Yanru ang tunay na pagmamahala nila. Lubhang nasaktan at nagalit si Yanru sa mga salitang iyon. Sa kanyang isip, ano pa ba ang kulang sa kanya? Kilala ang kanilang pamilya sa Yangzhou. Maganda ang kanyang trabaho, matatag ang kanyang kita at wala siyang pangangailangan sa pera ng iba. Paano niya gugustuhing pakinabangan ang kayamanan ng pamilya ni Hwang Yu? Ang tanging nais lamang niya ay isang malinaw at opisyal na katayuan bilang asawa. Upang patunayan na hindi siya interesado sa pera ng kanilang pamilya ay siya mismo ang kusang umako sa malaking bahagi ng gastusin para sa kasal. Mula sa pre-wedding photoshoot hanggang sa pagre-reserba ng maranyang hotel para sa seremonya, siya ang nagbayad at nag-asikaso sa halos lahat ng detalye. Halos lahat ng desisyon, malaki man o maliit, ay siya rin ang gumawa. Samantala, si Hwang Yu ay tila isang taong walang pakialam sa mga paghahanda. Palagi itong mukhang wala sa isip ang usapan at basta na lamang sumasang-ayon sa anumang sabihin upang matapos na ang diskusyon. Wala rin itong ipinapakitang pananabik o kasabikan para sa nalalapit nilang kasal. Madalas din itong magdahilan na marami siyang trabaho sa opisina, kailangang mag-overtime, may kailangang samahang mga opisyal, o may mahalagang pulong na hindi maaaring palampasin at dahil dito ay madalas siyang hindi umuwi ng magdamag. Dito nagsimulang kumilos ang kutob ni Yanru. Ang likas na pakiramdam ng isang babaeng nagmamahal ay nagsabi sa kanya na may mali. Pakiramdam niya ay may katotohanang itinatago si Hwang Yu at may mga bagay na nangyayari sa likuran niya na hindi niya alam. Pagkatapos ay dumating ang isang pangyayaring tila sinadyang iharap ng tadhana upang mabunyag ang lahat. Isang araw, may nagsabi kay Yanru na nakitang kasama ni Hwang Yu ang isang hindi kilalang babae at magkasama silang nagtungo sa isang hotel. Nang marinig ang balitang iyon, agad siyang bumangon, nagmadaling lumabas ng bahay, sumakay sa kanyang sasakyan at sinimulan ang pagabol sa kanila sa gitna ng gabi. Kalaunan, kapag ikinukwento niya ang pangyayaring iyon, sinasabi niyang para itong eksena sa isang pelikulang puno ng tensyon at habulan. Sa mga tahimik na kalsada ng Yangzhou noong gabing iyon, nagtagpo ang dalawang sasakyan, isang Mercedes at isang Audi. Sa sandaling makilala ni Yanru ang sasakyang minamaneho ni Hwang Yu, agad niyang pinaharurot ang kotse upang habulin ito. Samantala, si Hwang Yu naman ay tila desperadong umiwas sa komprontasyong alam niyang hindi na niya matatakasan. Nagpatuloy ang habulaan sa makitid at paikot-ikot na lansangan ng lungsod. Para bang ang buong Yangzhou ay tahimik na saksi sa unti-unting pagkawasak ng 7 taong relasyon nila. Sa bawat liko at bawat kilometro ng habulan, tila unti-unti ring nadudurog ang tiwala at pag-asa ni Yanru. Sa huli, hindi niya naabutan ang sasakyan ni Hwang Yu at tuluyan itong nakatakas sa dilim ng gabi. Dahil sa galit at pagkabigo, diretsyong nagtungo si Yanru sa apartment building kung saan nakatira ang pamilya ni Hwang. Malakas niyang kinetok ang kanilang pinto hanggang sa mapilitang bumangon ang mga magulang ni Hwang Yu at harapin siya sa kalagitnaan ng gabi. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob, pagdududa at kayang matagal na niyang kinikimkim. Mula sa gabing iyon ay tuluyan nang nagbago ang kanilang buhay, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Naging pangkaraniwan na ang kanilang mga pagtatalo. Ang pagdududa sa isa't isa ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay at ang emosyonal na pagdurusa ay tila hindi na maihiwalay sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng bawat away, sinusubukan ni Hwang Yu na humingi ng tawad sa pamamagitan ng mas mamahaling regalo at mas matatamis na salita kaysa dati. Samantala, si Yanru ay patuloy na nahahati sa pagitan ng paglayo at pagpapatawad.
Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagkadismaya ay hindi niya kayang basta na lamang bitawan ang 7 taon ng kanilang pagsasama. Ngunit ang isang relasyon na nakasandal sa pera at mga kasinungalingan ay parang isang estatwang salamin na pinagdugtong gamit ang mahinang pandikit. Mula sa malayo ay tila buo pa rin, ngunit sapat na ang isang maliit na pagyanig upang tuluyan itong mabasag. At hindi lamang usaping pag-ibig ang ugat ng alitan ni Yanru at Huang Yu. Malalim din ang kaugnayan nito sa komplikadong relasyon ng kanilang mga pamilya. Ang ama ni Yanru na si Wang Yuanfeng ay isang matagumpay na negosyante sa Yangzhou. Matagal na niyang inaasahan na ang pag-aasawa ng kanyang anak sa pamilya ng isang mataas na opisyal ay makapagbibigay ng mas matibay na suporta sa kanilang negosyo. Dahil dito, madalas niyang pinapaalalahanan si Yanru na maging maingat sa pakikitungo sa magiging biyenan nitong si Huang Daolong. Umaasa siyang sa pamamagitan ng magandang relasyon ay mas mapapalawak pa nila ang kanilang impluwensya at mga oportunidad sa negosyo. Ngunit si Daolong ay isang makapangyarihang opisyal na may malawak na saklaw ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Mula sa simula pa lamang, tila sinusuri na niya ang bawat kilos at salita ng kanyang magiging manugang. Hindi rin niya gaanong itinatago ang kanyang mababang pagtingin sa pamilyang nagmula sa mundo ng negosyo. Ayon sa mga salaysay ni Yanru, si Huang Daolong ay isang taong napakamakapangyarihan at may ugaling gustong siya lamang ang nasusunod sa lahat ng pagkakataon. Sa loob ng pamilya, si Huang Daolong ay isang parang hari na walang korona. Lahat ng desisyon, malaki man o maliit, ay siya lamang ang may huling salita. Mula sa kanyang asawa at mga anak hanggang sa mga taong nagtatrabaho sa kanilang bahay, inaasahan niyang susunod ang lahat ng walang pagtutol o pagtatanong. Bukod dito ay mababa rin ang tingin niya sa mga pamilyang mula sa mundo ng negosyo gaya ng pamilya ni Yanru. Para sa kanya, ang mga taong iyon ay nakatuon lamang sa pera at kulang sa tinatawag niyang pagiging elegante at may mataas na antas sa lipunan. Dahil dito ay hindi rin niya nagustuhan si Yanru na isang modernong babae na may sariling karera, kumpiyansa sa sarili at may malinaw na opinyon sa maraming bagay. Sa konserbatibo niyang pananaw, ang ganitong klase ng babae ay hindi sapat na masunurin at hindi madaling kontrolin. Kaya kahit 7 taon nang magkarelasyon sina Huang Yu at Yanru at naghahanda na para sa kasal, hindi kailanman hayagang kinilala ni Daolong si Yanru bilang magiging manugang ng pamilya Huang. Lubhang nakasakit ito kay Yanru. Bilang isang babaeng lumaking minamahal at pinapahalaga ng kanyang mga magulang, nahirapan siyang tanggapin ang ganoong pagtrato. Madalas niyang isipin na wala naman siyang ginastos na pera mula sa pamilya Wang at wala rin siyang hinihinging pabor sa kanila. Kaya kalaunan, tumigil na siya sa pagsisikap na makuha ang loob ni Daolong. Sa halip, pinili niyang panatilihin ang magalang ngunit may distansyang pagkikitungo. Magalang siya sa panlabas ngunit malinaw ang hangganang itinakda niya. Dahil parehong matitigas ang kanilang personalidad, nagpatuloy ang tahimik na tunggalian sa pagitan nila. Walang gustong magbigay daan at ang madanang opisyal ay ayaw magpatalo at ang batang babae naman ay ayaw magpasakop. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin si Yanru noon na basta't sapat ang pagmamahala nila ni Huang Yu, malalampasan nila ang anumang hadlang ngunit kalaunan. Mapapatunayan niyang masyado niyang pinaniwalaan ang lakas ng pag-ibig at hindi niya nakita ang kahinaan ng karakter ng lalaking kanyang minahal. Si Huang Yu ay nasa gitna ng 2 makapangyarihang puwersa. Sa isang panig ay ang kanyang ama na hindi niya kayang salungatin. At sa kabilang panig naman ay si Yanru, isang babaeng matatag at hindi basta magpapasindak. Sa halip na pumili ng paninindigan, mas pinili niyang iwasan ang direktang komprontasyon at ang paraan niyang gawin iyon ay sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Hindi niya kayang suwayin ang kanyang ama dahil alam niyang ang kanyang posisyon at tagumpay ay malaking bahagi ng impluwensya nito. Ngunit ayaw rin niyang mawala si Yanru, isang magandang babae na may matagumpay na karera at nagbibigay sa kanya ng magandang imahe sa harap ng ibang tao. Dahil dito, gumamit siya ng mga kasinungalingan upang mapanatili ang marupok na kapayapaan sa magkabilang panig. Kapag kaharap si Yanru,
Nangangako siya tungkol sa kanilang kinabukasan at nalalapit sa kasal. Ngunit kapag nasa harap ang kanyang ama, puro malalabong sagot lamang ang kanyang ibinibigay. Minsan, sa gitna ng isang matinding pagtatalo ay hindi na napigilan ni Yanro ang kanyang damdamin. Habang umiiyak ay sinabi niyang nakasama niya si Huang Yu mula noong hindi pa ito kilala ng karamihan hanggang sa maging department head. Ipinunto niya na kahit wala siyang direktang ambag sa promosyon nito, naging bahagi pa rin siya ng mga taon ng pagsisikap at paghihirap nito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, malamig na sinabi ni Huang Yu na ang kanyang ama ang nag-ayos ng lahat ng naging oportunidad at pag-unlad sa kanyang karera at wala umanong kinalaman si Yanru sa mga bagay na iyon. Para kay Yanru, ang mga salitang iyon ay parang isang timba ng nagyayalong tubig na ibinuhos mula sa ulo hanggang paa. Napahinto siya at tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang kanyang napagtanto. Ang papel na matagal niyang ipinagmamalaking ginagampanan bilang babaeng sumusuporta sa likod ng tagumpay ng kanyang minamahal ay walang halaga sa paningin ng pamilya Huang. Mula noon, nagsimulang magsama-sama ang lahat ng kanyang pagkadismaya, pagdududa at mga hinanakit na matagal niya nang kinikimkim. Para itong isang lobo na patuloy na pinupuno ng hangin sa paglipas ng mga taon at naghihintay na lamang ng isang maliit na bagay upang tuluyang sumabog. At dumating ang sandaling iyon noong gabi ng ika-8 ng Hulyo 2017. Noong araw na iyon ay ibinalik ni Yanru ang sasakyang dati niyang hiniram kay Huang Yu. Nagkasundo silang magkita sa ibaba ng isang gusali at pagkatapos ay pag-uusapan ang mga detalye ng kanilang nalalapit na kasal. Sa una ay maayos naman ang lahat, ngunit nang lumapit si Huang Yu sa sasakyan at buksan ang pinto, bigla siyang yumuko at inamoy ang loob nito. Ilang segundo lamang ang lumipas ay tila sumabog siya sa galit. Mataas ang boses niyang tinanong si Yanru kung bakit may amoy ng sigarilyo sa loob ng kotse. Hindi nagtagal, nauwi agad ito sa paratang na may iba itong lalaking kasama nang hindi niya nalalaman. Sinusubukan naman ni Yanru na magpaliwanag at ayon sa kanya, kasama niya noong araw na iyon ang ilang katrabaho kabilang ang ilang lalaking naninigarilyo. Ngunit sa puntong iyon ay tila wala ng interes si Huang Yu na pakinggan ang anumang paliwanag. Tuluyan ng nilamon ng selos at hinala ang kanyang pag-iisip at marahil lahat ng galit, pagkabigo at tensyong naipon sa loob ng 7 taon ay sabay-sabay na sumabog sa sandaling iyon. Bigla niyang hinablot ang buhok ni Yanru at mahigpit itong hinila at pagkatapos ay malakas niyang isinandal ang ulo nito sa katawan ng sasakyan. Napahiyaw si Yanru sa sakit at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin at umikot ang kanyang paligid. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang bangungot. Kasunod nito ay sunod-sunod na suntok at sipa at walang anumang pag-aatubili at tila nakalimutan na ni Huang Yu ang 7 taon nilang relasyon. Napaupo si Yanru sa lupa at wala ng lakas upang lumaban. Ang tanging nagawa niya ay protektahan ang kanyang ulo at tiyan habang patuloy ang pananakit. Ayon sa kanyang salaysay, ilang beses pang muntik tamaan ang kanyang mga mata. Tumagal lamang ng ilang minuto ang insidenteng iyon, ngunit para kay Yanru ay para itong isang napakahabang yugto ng paghihirap. Bawat segundo ay tila walang katapusang pasakit. Sa huli, nang halos mawala na siya ng malay at hindi na gumagalaw, saka lamang tumigil si Huang Yu. Hinihingal ito sa galit ngunit patuloy pa ring nagmumura. Masakit ang buong katawan ni Yanru, ngunit higit na mas mabigat ang sugat na iniwan nito sa kanyang damdamin. Habang nakatingala siya sa lalaking minahal niya sa loob ng 7 taon, para bang ibang tao ang kanyang nakikita. Ang mukha nito ay puno ng galit at wala siyang maramdaman kundi takot at pagkabigla. Sa natitira niyang lakas, dahan-dahan siyang bumangon mula sa malamig na semento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang kanyang telepono at tumawag siya sa pulisya. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang lumipas na lamang ang nangyari at kailangan niyang panagutin si Huang Yu. Ngunit nang makita ni Huang Yu na tumatawag siya ng pulis, wala man lang itong ipinakitang pag-aalala. Sa halip ay puno ito ng paghamak.
Hinamon pa siya nito na magsampa ng kaso kung gusto niya at mayabang pa nitong sinabi na kung kaya siyang arestuhin ng pulisya, saka lamang umano mapapatunayang may kakayahan si Yanru. Ang ganoong asal ay lalo lamang nagpabigat sa kanyang damdamin. Para kay Yanru, malinaw na ang kumpiyansa ni Hwang Yu ay nagmumula sa makapangyarihang pamilyang nakatayo sa likuran nito. Hindi nagtagal at dumating ang mga pulis at dinala silang pareho sa himpilan upang kunan ng pahayag. Habang ginagawa ang ulat, detalyadong ikinwento ni Yanru ang lahat ng nangyari. Sa proseso ng kanilang verifikasyon ng pagkakakilanlan, inilapag sa mesa ang kanilang mga personal na record. Habang nakatingin siya sa mga dokumento, may isang detalye ang agad niyang napansin. Sa bahagi ng marital status ni Hwang Yu, malinaw na nakasulat ang dalawang karakter. Siya ay kasado na o sa madaling salita ay kasal na. Nang sandaling iyon ay tila gumuho ang kanyang mundo. Ang lalaking minahal niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking pinaghahandaan niyang pakasalan ay mayroon na palang asawa. Parang nawalan siya ng ulirat at agad niyang hinarap si Hwang Yu at paulit-ulit itong tinanong habang hawak ang dokumento. Ngunit sa harap ng malinaw na ebidensya, wala nang dahilan si Hwang Yu upang magsinungaling. Direkta niyang inamin na siya ay may asawa at mas masakit pa rito ay wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Para bang isang ordinaryong bagay lamang ang lahat ng iyon at ayon kay Yanru. Sinabi pa umano ni Hwang Yu na dahil kasal na siya, wala naman nang magagawa si Yanru tungkol doon. Idinagdag pa nitong kung totoong mahal siya nito, mas mabuting umalis na lamang ito ng tahimik at huwag nang gumawa ng eksena. Sa mga sandaling iyon ay tuluyan nang nabasag ang lahat ng ilusyon na pinanghahawakan ni Yanru. Napagtanto niyang sa paningin ni Hwang Yu, isa lamang siyang taong maaaring itapon anumang oras. 7 taon ng pagmamahal at paghihintay ang biglaang nagmistulang isang napakalaking panlilinlang. Hindi lamang siya naloko sa pag-ibig. Sa loob ng 7 taon, hindi niya alam na naging bahagi siya ng isang relasyon na may nakatagong katotohanan. Napakalaki ng naging dagok nito sa kanya at halos mawalan siya ng malay. Paglabas mula sa estasyon ng pulisya ay agad siyang nagtungo sa ospital upang maitala ang kanyang mga pinsala at ayon sa pagsusuri, nagtamo siya ng mga minor injuries. Kinuhanan niya ng mga larawan ang lahat ng pasa at bakas ng pananakit sa kanyang katawan at isinumiti ang mga ito bilang ebidensya. Noon, naniwala siya na sapat na ang mga ebidensyang iyon upang makamit ang hustisya. Ngunit hindi niya palubos na nauunawaan kung gaano kalawak ang impluwensya ng pamilya ni Hwang sa Yangzhou. Lumipas ang mga araw at walang balitang may anumang aksyon laban kay Hwang Yu. Sa halip, isang kamag-anak nito ang dumating upang kausapin ang pamilya at diretsong inalok ang ama ni Yanru ng 550,000 yuan o humigit kumulang $75,000 kapalit ng pag-uurong ng reklamo. Higit pa rito, nais pa nilang baguhin ni Yanru ang kanyang salaysay at sabihing walang pananakit na nangyari. Agad itong tinagyan ng kanyang ama at sinabing ang desisyon ay nasa kanyang anak. Nang hindi umubra ang pera, nagbago ang tono ng kanilang bisita. Umalis ito matapos mag-iwan ng babala na hindi madaling kalabanin ang pamilya Hwang at mas mabuting huwag silang gumawa ng bagay na pagsisisihan nila. Pagkatapos, noong 5 ng Setyembre 2015, opisyal na inilabas ng Hanjiang District Public Security Bureau ng Hangzhou ang desisyong walang ipapataw na administratibong parusa sa kaso. Ang naging resulta ay eksaktong tumugma sa kumpiyansang ipinakita noon ni Hwang Yu at sa mga binitawang babala ng kanyang pamilya. Habang hawak ang dokumentong iyon, pakiramdam ni Yanru ay para siyang ginawang katawa-tawa. Hindi lamang siya nabigong mapanagot ang taong nanakit sa kanya, kundi muli rin niyang naranasan ang bigat ng impluwensya at kapangyarihan ng pamilyang kanyang kinakalaban. Sa puntong iyon ay tuluyan ang nawala ang lahat ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para kay Hwang Yu. Ang natira na lamang ay galit at ang paniniwalang ang tunay na dahilan kung bakit nagawa nitong kumilos ng may ganoong kapal ng mukha
ay ang proteksyong ibinibigay ng ama nitong si Huang Daolong. Dahil dito, nabuo sa kanyang isip ang isang matinding pasya. Kung nais niyang makuha ang hustisyang ipinagkait sa kanya, kailangan muna niyang pabagsakin ang makapangyarihang taong nakatayo sa likuran nito. Kalaunan ay nagpost si Yanru sa social media ng isang mensaheng magiging tanyag sa maraming tao. Sa kanyang social media post ay ipinahayag ni Yanru na iyon na ang huling kalagayan ng kanyang isip. Mula noon ay nagsimula ang kanyang laban. Nagbitiw siya sa trabaho sa bangko at inila ng buong oras at lakas sa paghahanap ng ebidensya laban sa pamilya Huang. Bilang dating empleyado sa credit department ng bangko, matagal na niyang pinaghihinala ang may mga bagay na hindi tugma sa ipinapakitang yaman ng pamilya. Kaya gamit ang lahat ng impormasyong naipon niya sa loob ng 7 taon, gumawa siya ng detalyadong talaan ng mga ari-arian na pinaniniwalaan niyang pagmamay-ari ng pamilya Huang, kabilang ang ilang mamahaling villa at iba pang real estate. Pagkatapos nito ay isa-isa niyang pinuntahan ang mga lokasyong iyon upang beripikahin ang mga impormasyon, kumuha ng mga larawan at maghanap ng mga dokumentong magpapatunay sa pagmamay-ari ng mga ari-arian. Hindi lamang mga bahay at lupa ang kanyang sinuri. Tinipon din niya ang mga detalye tungkol sa mga mamahaling sasakyan, mahalagang koleksyon at ilang kahina-hinalang transaksiyong pinansyal na kanyang nalaman. Nang makumpleto ang lahat ng ebidensya, maingat niya itong inayos sa isang komprehensibong dossier at inihanda para sa susunod na hakbang. Hindi nagtagal ay isinumiti ni Yanru ang lahat ng kanyang nakalap na material sa Yangzhou City Discipline Inspection Commission. Ngunit matapos gawin iyon, tila lamang siya naghagis ng bato sa malalim na karagatan. Lumipas ang mga araw at linggo nang walang anumang tugon. Para kay Yanru, hindi ito nakapagtataka. Alam niyang sa Yangzhou kung saan matagal nang nakapagtayo ng malawak na impluwensya si Huang Daolong, napakahirap panagutin ang isang taong may ganoong kapangyarihan at koneksyon. Dahil dito, nagpasya siyang dalhin ang kanyang reklamo sa Nanjing at direktang magsumiti ng mga ebidensya sa Provincial Discipline Inspection Commission. Nagrenta siya ng maliit na silid malapit sa tanggapan at ginawa itong pansamantalang himpilan ng kanyang kampanya. Halos araw-araw siyang pumipila at paulit-ulit na inihaharap ang kanyang kaso, umaasang may opisyal na magbibigay pansin sa kanyang mga aligasyon. Kasabay nito ay napansin na rin ng pamilya Huang ang kanyang mga ginagawa. Ayon sa mga ulat, iba't ibang tao ang lumapit sa kanya upang kumbinsihin, suhulan o takutin siya upang tumigil. At nang hindi siya natinag, nagsimula namang dumagsa ang mga mapanirang mensahe, pagbabanta at panggigipit. Unti-unting bumigat ang emosyonal na pasaning kanyang dinadala hanggang sa magkaroon siya ng matinding depresyon at kinailangang maospital. Ngunit kahit nasa ospital, patuloy siyang nasasaktan sa mga nakikita niya sa social media. Habang siya ay nakikipaglaban sa kanyang kalagayan, si Huang Yu naman ay abala sa pagpapakita ng masayang buhay kasama ang kanyang asawa. Dahil dito, tuluyan nang nawala para kay Yan Yu ang anumang natitirang pagnanais na magpatawad. Doon niya napagtanto na hindi sapat ang tahimik na paghahain ng mga reklamo upang yanigin ang impluwensya ng pamilya Huang. Kaya bilang susunod na hakbang, nagpasya siyang ilabas sa internet ang lahat ng kanyang nakalap na ebidensya, mula sa mga listahan ng ari-arian at litrato ng mga property hanggang sa mga record ng kahina-hinalang transaksyon upang makita ito ng buong publiko. Agad na kumalat sa internet ang mga inilabas na dokumento ni Yanru at mabilis na naging sentro ng usapan ang kaso. Maraming netizen ang nahikayat ng kwento ng isang babaeng nalinlang sa loob ng maraming taon ng anak ng isang mataas na opisyal at ngayon nagsisiwalat ng mga aligasyon laban sa kanyang magiging biyanan. Habang lumalaki ang suporta ng publiko, lalo ring tumitindi ang pressure sa mga otoridad na suriin ang kanyang mga isinisiwalat. Upang makakuha ng mas marami pang impormasyon, isinapubliko ni Yanru ang kanyang contact number at nanawagan sa sinumang may nalalaman tungkol sa pamilya Huang na makipag-ugnayan sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimulang dumagsa ang mga tip at ulat mula sa iba't ibang tao.
Kabilang ang mga dating karibal sa negosyo ni Huang Daolong at mga mamamayang nagsabing nakaranas sila ng hindi makatarungang pagtrato. Lahat ng bagong impormasyong ito ay maingat niyang tinipon at muling isinumiti sa mga otoridad. Ngunit hindi pa rin siya nakontento. Nagtungo siya sa Beijing at naging regular na naghahain ng petisyon sa National Petitions Office. Madalas siyang gumising bago magbukang liwayway upang pumila ng ilang oras sa malamig na panahon, isang malaking pagbabago para sa babaeng minsang namuhay ng komportable. Gayunpaman ay hindi siya sumuko. At sa wakas ay nagbunga rin ang kanyang pagpupursige. Noong Marso 2018, inanunsyo ng Yangzhou City Discipline Inspection and Supervision Commission na si Huang Daolong ay iniimbestigahan dahil sa mga aligasyon ng seryosong paglabag sa disiplina at batas. Para kay Yanru, iyon ang unang malaking senyales na may nangyayari na rin sa wakas. Hindi nagtagal, muling binuksan ang kaso ng pananakit laban kay Huang Yu at napatawan siya ng 5 araw na administratibong pagkakakulong. Habang nasa kustodiya, nagbigay rin umano siya ng mga pahayag tungkol sa mga transaksyong may kaugnayan sa money laundering na nagkakahalaga ng mahigit 17 million yuan. Noong ika-28 ng Mayo 2019, hinatulan si Huang Daolong ng 10 taon at 6 na buwang pagkakabilanggo matapos mapatunayang nagkasala siya sa pagtanggap ng suhol at paglustay ng pondo. Makalipas ang 3 buwan, si Huang Yu naman ay nahatulan ng 2 taong pagkakabilanggo dahil sa illegal business operations. Sa loob lamang ng ilang taon, ang mag-amang minsang makapangyarihan sa Yangzhou ay kapwa napunta sa likod ng mga rehas. At para kay Yanru, tila natamunan niya ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Nakilala siya ng marami bilang isang simbolo ng paglaban sa katiwalian at naniwala siyang nagtagumpay siya sa bagay na minsan niyang inakalang imposibleng makamit, ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kwento. Ilang araw lamang matapos mahatulan si Huang Yu, isang detention notice ang ipinadala kay Yanru. Ayon sa mga otoridad, siya ay iniimbestigahan kaugnay ng illegal business operations. Lumabas sa mga sumunod na investigasyon na habang nagbibigay ng mga pahayag si Huang Yu tungkol sa sarili niyang mga kaso, isinama niya rito ang pangalan ni Yanru sa mga aligasyong may kaugnayan sa money laundering. Iginiit ng kanyang abogado na walang partisipasyon si Yanru sa anumang illegal na operasyon at wala rin siyang natanggap na pakinabang mula rito. Ngunit naging malaking hamon sa kanyang depensa ang katotohanang ang ilan sa kanyang mga ginamit na credit card ay nakapangalan sa kanya at ang kumpanyang sangkot sa kaso ay may kaugnayan sa negosyo ng kanyang pamilya. Sa huli, noong 2020, nahatulan si Yanru ng illegal business operations at paglabag sa kaayusang pampubliko at sinentensyahan ng 3 taong pagkakabilanggo. 1 taong mas mahaba pa kaysa sa sentensyang natanggap ni Huang Yu. Sa huli, mula sa pagiging matagumpay na bank manager, naging sentro siya ng isang kontrobersyal na relasyon pagkatapos ay simbolo ng paglabag sa katiwalian at kalaunan ay isang bilanggo. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng publiko tungkol sa kanya, ngunit anuman ang pananaw ng bawat isa, nagsisilbi ang kanyang kwento bilang paalala kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit kapag ang pagmamahal ay napalitan ng matinding galit at ang paghihiganti ang naging sentro ng buhay ng isang tao.